Eto, pare, si President Marcos daw pupunta ng Amerika. Yes. Dahil kauna-una pagkakataon, mag-uusap sila ni President Donald Trump. Yan po ang announcement ng State Department. Galing kay Marco Rubio mismo. Yan ang gusto ko sanang pinupuntahan ng Presidente. Secretary of State, yan ang pupunta. Ayan sana. Yan. Huwag naman yung namigay ng ambulansya. Pati Presidente, ano pa. Sasangkalan pa niya. Kumbaga, nachichipin ang presence ng ating Chief Executive, Head of Government, Leader. It cheapens the presence of the President. Kapag konting kibot, iimbitahan mo, kailangan natin. Si Manny Pangilinan, mag-showbel, ready, etc. pupunta yung Presidente. Ang image ng Presidente. Ay, wala bang ginagawa yan? Kaya mga ganyang event, pinupunta pa. Yun na nga Maski nga cabinet secretary, baka naman infrastructure, yan bro, importante to show the support of the government. It's full weight behind such infrastructure. Ay, inaano ko lang, pare, looking at it from another perspective. Yeah. Okay. Inauguration. Na launching ng Rizalino, accuser. Jerry accuser. Groundbreaking. Sisipadin mo, Presidente. Di ba? It cheapens the presence of the President. Ayoko nun. So ito, obviously, talagang mahilig siyang magsugal. Hindi siya makahintay na makarating sa terminal para tumaya. Kailangan habang bumabiyahe siya. Now, pwede ba siyang makumbinsi o masway nitong mga bagong solusyon ng mga e-wallet companies gaya ng Ano solusyon? Huwag iban ang online gambling ads. Sino may sabi ng huwag iban? Itong sinabi ng isang e-wallet, pare. Pero lalagyan nila ng ads. Ayun! Kitang-kita yung tasa. Lalagyan nila ng ads. Naka-Ateneo t-shirt to. Good morning, sir. Morning. Okay. Huwag daw iban online gambling. May nahuli sa video, driver ng bus, tumataya habang nagmamaneho. So, hindi siya makahintay sa terminal. Kaya sinuspindi siya ng LTO. Ngayon, akin, may solusyon na ang mga e-wallet companies. Ano? Huwag iban outright ang gambling ads at saka yung apps. But merong pop-up na lalabas na ang pagsusugal o gambling is hazardous to your health or to your family. Yun lang ang family. solusyon nila? Well, for now, pare. So pag nabasa to ng driver, ay, hindi na, wag Lalo mababangga. Lalo mababangga. Magugulat Ganun. Ganun ba yun? Nagulat, nag-pop up Pero Derry, alam mo itong mga e-wallet companies, talagang ayaw nilang bitawan yung revenue Ang laki ng kita. Okay lang yun. Meanwhile, wala namang problema hindi nila bibitawan. Ayusin nila. Yun na nga ang sinasabi. Ayusin. Sabi po ng mga gambling operators, online gambling operators, sila mismo, nag-press release sila. Joint statement. Galing wag daw iban. Parang hindi ata ayos na kayo magsasabing wag iban. You're right in the middle of it. Ang laki kayo po. yung under fire. Di ba? Mali. Hindi ho ganyan ng PR. Dapat yung third party, sana. Kasi daw, pag binanya, yung millions of players, there you go. Millions of players daw, pupunta lamang sa underground. Alam na natin yun. Yung right sizing, hindi po ibig sabihin magtatanggal. Okay? Ng personnel. Ang ibig sabihin ng right sizing, ililipat yung mga sobrang personnel, sobra sa mga ahensya na to, ililipat doon sa kulang. Kasi ganun may imbalance May mga ahensyang, yun na nga, nagpe-pedicure, manicure lang yung mga tauhan doon. Yung iba naman, lagpas sa ulo na nila yung trabaho. Hindi maka-cope. Tama.
So, ang dapat gawin doon, ililipat yung iba with training and everything doon sa mga nangangailangan na personnel. Alam mo, ang lakas na resistance doon. Oo, siyempre. Ang tagal na nun eh. Panahon pa ni Erap no yung proposal na yun. So, ilang taon na? 20 years? May mga padrino yung mga posisyon na yun, bro. Hindi basta-basta magagalaw. Ano padrino? Big sabihin, no? Hindi mo magagalaw yung basta-basta. Yung mga... Kung may batas eh. Ang problema nga, hindi makapasa-pasa yung batas eh. No. Sa Kongreso. Isa pa yan eh. Yung government efficiency. Yan yung gusto ni Trump sa US. Kaya niya nilagay what's his name? Musk. Elon Musk. Si Elon Musk. Oo, ang lakas ng resistance sa Congress. So, pinilit niya. Nilagay niya siya. Nag-away naman So, sila. kahit sa ibang bansa, may ganyang klaseng problema. Government expands. Lalo na US. Naging unwieldy na. Pero again, doon naman, at least napakayamang bansa nila. Grabe naman ang tax revenue nila and all that. Kaya nila. Sa atin, pare, yun ang problema naman natin. Hindi, wala kasi employment sa private. Kailangan paliwalas ang paningin natin sa kinabukasan. Ano na? Dami natin mga problema eh. Kailangan maaliwalas tayo. Hindi. Ito nga pinag-uusapan natin yung bagong budget, bro. Yan. Para bang nalulula ako 6 trillion. LGUs, pare, 1.35 trillion ang matatanggap ng LGUs. Sa LGUs. Yan ba efficiently used ng mga LGUs? Malaki yun, ha? Mahigit 1/5 ng total budget. 1.35 trillion. Yan nga yung dapat na tinitignan. Ang laki nun, pare. Yan ang dapat na minomonitor na mabuti. Anong paggamit ng mga yan. Meron naman menu actually yan eh. Ibig sabihin, hindi na monitor na mabuti? Hindi na monitor in the sense that many of the LGUs are used to working on their own. Dalawa lang ang monitoring dyan. Hindi ba pwede sabihin sa budget, parang Jonat, kayo LGU, 1.35 trillion sa inyo, kalahati dyan for food production. Hindi pwedeng ganon? Merong menu eh. There is a menu. Ano ibig sabihin ng menu? Yung meron kasing, in their budget, meron nakalagay doon what are the main activities that you are supposed to work on. Kasi maraming... Education, health. Maraming pinasa rin, mayroong mga devolved functions eh. Ngayon, hindi nga masyado na monitor yan pagdating sa devolved functions ng LGU, kaya nabibigyan sila ng share. At the same time, they have their own ways of generating revenues on their own. Kasi they are considered corporate bodies LGUs, so they can have corporations, they have corporate powers. Well, anyway, meron daw itatayong boat repair. That's transport, pare. Transport dyan sa Palawan. Palawan. Ang mga Amerikano. Anong i-repair nila? Baka yung mga American Navy ship. Hindi ba? Magtatayo daw sa Puerto Princesa, sa Palawan. Boat maintenance. Is this ang US, is this another way of saying it's a US naval base? Hindi naman siguro. US Naval Facilities Engineering Systems Command. Meron na pong public solicitation. Ibig sabihin, bidding. Okay? Para daw po dyan sa Palawan. It's located 160 miles east of the Ayungin Shoal. Pero anong binibid? Yung facility. Yung construction. So, hiniwalay din It's a ba boat yung repair. ONM yan? Kanino naman yan? Hindi ko alam. Pero hindi Hoy, amin yan. US Navy magpapatayo nito. US Navy yan. Hindi yan. So, yung mga mahilig... So, yan ba pwede magpa-repair yung mga... Kasi problema natin yung ocean na cargo. Well, pag-uusapan... Bakit hindi ba ma-reform yan? Hindi cargos. Hindi siguro sa cargo. Ano to? Strictly for military, yung PPA natin, wala namang parang, ano ba nangyayari doon? Well, di ba sila tagatayo ng ports? 112.7 million na po tayo. Ang ating population official. Ang laki niyan. That's 112 sa ibang countries million. gusto nila. 112.7
million. They have a strong workforce, man dyan, 112 eh. You have a market. You have a market. Ang tindi ng dating niyan. Oo. Ang tindi niyan. Okay. 112. Pag ayos lang natin, maayos lang natin. Yung sweet spot na sinasabi, yung demographic sweet spot. Paliit. Totoo, ito po ay hindi estimate ha. Ito yung result ng census last year. Okay. Oh. Yan ang last year kasi nagkaroon ng PopSen. Ano yun? PopSen yung census population census ng PSA. Sila po. So, officially, nag-declare ang presidente na yan na ang ating population. 112. Almost 113 million. Laki nun. Laki yan. Meron pong ano yan kasi siyempre, we have to produce more food. Yes, which means dahil marami tayong pakainin. Pero we have more labor, available. workforce to produce the food. Yun po ang maganda ron. Kanya lang, meron ba tayong programa to tap this human resource?